I-room tour ko nga kayo dito sa bahay ng mga kapatid ko. O diba, may kama na sila pero sa karton pa rin natutulog yung tatay ko. Shoot, amare, dapat yata sunugin ko na to. Syempre, binilhan ko rin siya ng bagong electric fan para makapag-retire na yung lumang uubo-ubo. Nandito nga ako sa bahay ng mga kapatid kong maaasim dahil nagsisipag-ayos na sila ng kwarto. Nagdala na rin ako ng basket para sa mga maruruming damit nila. Ring at ayaw humiwalay, dinaig pa yung kabit ng jowa mo. Ay, sorry Mari. Kasalukuyan nga silang nagsisipaglinis dahil maglilipatan na sila. Hindi pa totally tapos yung ibaba pero dito sa kwarto okay na. Wow! Ngayon lang naghawak ng panlampasa si Salbakutaya. Lakas makagwapo, diba? Basta talikod ka lang dyan. Maglalagay nga ako ng stopper sa pinto para hindi bumabangga sa pader. Alam nyo na kung magsipagbukas kasi sila akala mo may raid. Malakas din kasi yung hangin dito dahil mayayabang yung titira. Ay, ibang hangin pala yun. Basta ganito siya Mare, dinidikit lang. Hindi ka na magbubutas ng pader dahil madikit naman siya. Mas madikit pa sa kaibigan mong linta na nandyan lang dahil may mahihita. Mabuti na lang talaga at wala akong ganyang friends. Mare, wala rin naman kasing mahihita dahil wala akong bitaw. Ang tanging pinag-aawayan lang namin kung kailan kami iinom. Maglalabang araw si Salbakuta, kaya proud na proud ako. Nang mainlabag ko sa'yo, natuto akong maglaba. Break it down, yo. Pumarini naman nga tayo sa pangalawang kwarto at nakapaglinis na pala yung kapatid kong nonchalant. Lumang video na nga pala to pero nailipat na namin yung kama at salamin. Bawal daw kasing nakatapat sa pinto kaya iniba na nila ng pwesto. Mare, wala namang mawawala kung susunod kami sa mga pamahiin. Napakasarap mo naman yata dyan, Mother Aswang. Mukhang malungkot nga yung nanay ko dahil mababawasan na siya ng mga anak na konsumisyon. Pwede naman siyang umuwi dito dahil may kwarto sila sa dulo. Aroy, kwarto siya ni tatay doon. Lakas makabagets, diba? Baka magkaroon pa kami ng bagong bunso. Tama na yan! May kama na nga yung tatay ko pero dito pa rin siya sa ibaba nahihiga. Mas komportable daw siya sa karton kaya wala raw basagan ng trip. Well, sa karton naman talaga kami nahihiga noon. Nilalagyan lang ng sapin. Nakaranas lang kami ng kutsyon nung may nagpautang na sa nanay ko. Ala ko, may nagtiwala sa kanya. Hindi pa kasi siya kilala na balasuis boss. Na fully paid naman niya nung napabarangay na siya. Wala ayaw ng batake nung may-ari yung kutsyon at mabantot na raw. Nga yung cabinet nila at nandito na yung mga maintenance ng tatay ko. Grabe Mare, napakarami namang pera ng tatay ko. Ang sabi ko nga ilagay niya to sa vault at baka pasukin sila ng masasamang loob. Ay, sila pala mismo yung mga masasamang loob. Siyempre, hindi mawawala yung una ng tatay ko na amoy langib. Naniniwala kasi siya sa kasabihan na magbabago lang ang buhay pero hindi magbabago ng katauhan. Pero pinagbago ko na siya ng electric fan dahil sobra-sobra na sa serbisyo. Dini naman nga tayo sa kwarto ni Tagilid pero nakalak pala. Kadamot ng syota, may tinatago sigurong bebe boy. Nandun nga siya sa ibaba, nagpuno na naman ng swimming pool. Naks naman, may outing pala kami. Ba't di mo na lang ako diretsuhin na gusto mong ipagawa kita ng swimming pool? Oo, ulul.